Ayon sa Biblia, ang asawang babae ay nakatali sa kanyang asawang lalaki hanggat ito ay nabubuhay. Yan ay nakasulat sa Romans chapter 7 verse 2. Ang tuntunin dito ay sino man sa asawang babae o lalaki ay kailangan munang mamatay bago maputol ang samahang mag-asawa. Ito ay kautusan ng Diyos. Subalit sa ating makabagong lipunan, higit sa 51% ng nag-aasawa ay nagwawakas sa diborsyo. Ang ibig sabihin ay higit sa kalahati ng mga magkapareha na sumusumpa ng ang kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa atin ay sumisira ng kanilang pangako. Ano ang maaaring gawin ng mag-asawa upang makasiguro na magtatagal ang kanilang pagsasama? Ang una at pinakamahalagang paksa ay patungkol sa pagsunod sa Diyos at sa kanyang salita. Ito ay isang prinsipyo na dapat ay sinusunod bago pa magpakasal. Sa mga Kristiyano, ito ay nangangahulugan na hindi magsisimula ang isang malapit na kaugnayan kanino man sa hindi mananampalataya. Di ba yan ay nakalagay sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14? Kung ang prinsipyong ito ay susundin, makakaligtas sila sa maraming sama ng loob at paghihirap sa kanilang buhay mag-asawa. Isa pang prinsipyo ng mga ngalaga upang magtagal ang buhay mag-asawa ay ang asawang lalaki ay dapat na sumusunod sa Diyos at nagmamahal, gumagalang at nagtatanggol sa kanyang asawang babae tulad ng sa kanyang sarili. Ephesians chapter 5 verse 25 hanggang verse 31. Ang katuwang na prinsipyo ay ang asawang babae ay dapat na sumusunod sa Diyos at nagpapasakop sa kanyang asawa na gaya ng sa Panginoon. Ephesians chapter 5 verse 22. Ang pag-asawa ng isang lalaki at babae ay larawan ng kaugnayan ng Panginoong Jesucristo at ng simbahan. Ibinigay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili para sa simbahan at ito ay kanyang iniibig, iginagalang at ipinagtatanggol. Noong nilikha ng Diyos si Eva para kay Adan, nilikha siya mula sa kanyang laman at buto, Genesis chapter 2 verse 21, at sila ay naging isang laman, Genesis chapter 2 verse 23 hanggang verse 24. Ang pagiging isang laman ay mas higit pa sa pangkatawang pagsasama. Ito ay nangangahulugan ng pagtatagpo ng pag-iisip at kaluluwa upang maging isa. Ang kaugnayang ito ay higit pa sa hila ng katawan at damdamin at patungo sa katayuan ng pang-espiritual na pagkakaisa na matatagpuan lamang kung ang bawat isa ay sumuko sa Diyos at sa isa't isa. Ang kaugnayang ito ay hindi umiikot sa akin at puro sa akin, ngunit sa tayo at sa atin. Isa ito sa susi na nagtatagal na pagsasama. Ang gawin na ang pagsasama ay matagal hanggang kamatayan ay isang bagay na kailangan maging pinakamahalagang layunin ng mag-asawa. Ang pagpapatibay ng pataas na kaugnayan sa Diyos ay mahaba ang mararating sa pagpapatibay ng pahalang na kaugnayan sa pagitan ng mag-asawa upang ito ay magtagal. Sa makatuwid, bagay na nagbibigay karangalan sa Diyos.